Pinangarap mo Muntinlupa eh. Talaga tayo? Oo nga, totoo. Hindi ako nagyayab. Kasi release paper ko eh. Ito yung release paper nyo ito. May dala palang granada, pumasok doon sa building 9. Yun na, pagputok nun, yun na. Si Andrina, hama-hango sa building 3. Takbo agad yan eh, papalabas sa building 9. Sinalubong ko yan. Pag meron ka yan, yung pirmado, ang bahala na gang. Kinain pa nga yung tenga eh. Noong araw kasi, ang bahala doon sa Muntinlupa, parang ano siya, yung gusto umangat lahat. Mga storya ng tattoo sa kali. Mga tinta nasa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan. Ako pala nga si Pablito Navarro, alias Litong Gayot, at ito yung mga istorya ng aking mga tato. Nung nabiyahe ko noong 1972 sa Muntinlupa, so ang kinalagyan namin doon, pangkat din naman talaga ng bahala. Ang problema, napadlak kami doon ng 4 na taon. Ibig sabihin ng padlak, hindi kami nakakalabas ng brigada. So siyempre, wala ka namang ginagawa, di ba? Kaya kinakailangan eh, yun ang libangan namin, yung magtatuan. So mga kaibigan ko naman yan, yung mga nasa katawan ko na yan. Viking Mijares. Taga-Ulong Puti. Siga-siga din siya ng mga panayon. Kumbaga ang tawag sa kanya magulang. Tumagal din sa pangkat gano'n. Nung maging kaibigan ko siya, sabi ko, patatuo mo yung pangalan mo sa katawan mo. Radyan ko nilagay siya, malaki. Tapos, dahil meron na siyang pangalan sa akin, siyempre, ikot-ikot lang kami sa loob eh. Wala namang kaming ginagawa, di ba? May mga nagtatatuan doon. Palagay ko yung pangalan mo dito. Yun yung mga naging istorya niya. Kaya marami sila. Pero ang totoo niya, yung Oka Baluarte, so kilalang-kilala ng mga galing sa Muntinlupa yan. Oka Baluarte. Mananato ito. So siya lahat ang tumato niyan. Ito kay Oka ito eh. Itong dragon na yan eh. Dragon Paniki yan eh. Tapos ito, dahil yung kakosa ko sa Asurto, yung Boeing Ibias, kilala din yun kasi nag-bosyo yan eh. Naging commander yan eh. Mananato din niya, magaling din siya manato. Ray Bata, naging karancho ko yan. Taga-Sampaloc yan eh. Siya yung kumbaga parang bata-bata ko na Ulimindong, ganun. So ito yung unang-unang tattoo ko eh. Yan eh. Ito tayo. Tartaro yan. Yan yung unang-unang tattoo. Simbolo to tayo ng... Bahala. Pag meron ka niyan, yung pirmado, ang bahala na gang. Ano pa to? 1969. Kita mo, iba na di ba? Galit na nga. Meron akong barkado nung araw, yung Jimmy Tan. Mananatong siya eh. Ngayon, dahil na yung bahala nung araw, konti-konti pa lang naman nung araw yan eh. Kumbaga, bata pa ako, mainit ako nun eh. Ang edad ko nun, 15. Meron na akong tato. Ito na yun. Tapos 1971, 17 na ako. Ayun, nahuli na kasi marami na ako naging kaso eh. Tapos itong nasa likod ko, Mama Mary, tapos Mama meron Mary. dito dalawang Kerubin. anghel. Nakasulat dito tayo. Si John Midnat. Bahala yan, mayor yun dun eh. Tsaka tirador yan. Kasi nung araw sa Bilibid, nagkaroon ng problema dyan eh. Dahil nga padlock, yung mga abnisyoso na gustong tumayo kagad na parang siga, napapatay sila ng bahala din patay. Napanood niyo yung istorya ni Roddy Boy Puentes? Kumbaga, siya yung mga naitakwil nung araw kasi pinatay ng Roddy Villar. Kinain pa nga yung tenga eh. Nung araw kasi, ang bahala dun sa Muntinlupa, parang ano siya, yung gusto umangat lahat. Tsaka walang commander nung araw. Ang walang boss yun ang bahala namin doon, si Eddie Fernandez, sila Galag. Pagdating namin doon, ito, pahangos ako doon sa CR. Pero may mga nakakilala sa gayot, sa si Gayot yan ah. Diretso ako, ligo ako, tae ko, di ba? Ilubas ako, nakatae na ako eh. Mura na mura yung bastonero. Hindi ka na pwedeng pumasok doon kasi naglilinis siya ng buyon eh. Hindi niya ako kilala eh, nakaubad ako. Sabi nung papo, ako dito mo tayo sa kwarto, sa kubol. Meron na palang isang balding beer doon. Nung medyo lasing na ako, naalala ko yun, si katawan. Sabi mo mura na mura sa akin galing sa buyon eh, di ba? Sa CR eh. Paglapit nyo, tadyakan ko kagad sa mukha. Mukha, may nilala ka, hindi ko sa pasensya ka na. Ilamin mo to, yung kukuhan, saboy ko sa mukha niya gano'n. Nung gabi na, yung mayor lumaya, sisigawan yung mga tao. Maglalagay tayo mayor, mamimili kayo sa 3, tinawag na, Gayot! Ako na mayor. Siyempre, administrasyon ko yung masusunod, di ba? Ilalungkat mo na yung kaha. Sino may utang dito? Hindi na makapangalan. Mga VIP! Nangungutang, hindi nagbabayad. May iwan to mga to ha. Ngayon, alam nyo na yung kasalanan nyo? May bakawan ng ano doon. Mukha ko ng malaking tao. Kadapa yun doon sa nakadanisyo. Ilan utang mo? Ilan lang kaya mo? Yung iba, dali lang, ihilang ako ha. Ihilaw si CR eh. Susundan ko. Dito nga, naglalagyan ng karton dito. Pagdapa niya, may karton ka pa ha. Tatanggal. Natulog na kayo. Ganyan, wala lang practice. Malabo na rin bata ko eh. Pag tirador ka, mag-aangat ka. Kami minsan kasi, yung mga tirador, pagka nakatira na, pagdating sa pangkat, abusado na. Pinangarap mo Muntinlupa eh. Talaga tayo? Oo nga, totoo. Hindi ako nagyayab. Kasi release paper ko eh. Ito yung release paper nyo ito. Good. Ito. Dito.
May kopya pa kayo nito, tay. Oo, kasi kailangan yan. So, isa sa bagay na ganyan na nakakalungkot na magiging karanasan. Hindi lang ako, hindi halos lahat kami nun, lalo sila kapag ka magpapasko. Siyempre, naalala mo yung pamilya mo. Tapos narinig mo yung kanta-kanta ng Diway, pamasko, di ba? So, malungkot kami nun. Isa pa, nakapadla kami, hindi kami makalabas ng brigada. Kaya minsan, may mga asawa doon na kapag dumating yung Pasko, kasi sira ang ulo kasi nga, isang buwan lang dadalawin ng asawa, mawala na. Doon dumating si Anding at saka si Bonok. Mga 80s na yon. Galing sila ng city dyan ng Maynila. Hindi ko rin iniisip na magagawa niya kasi nung mangyari nandun ako eh. Kasi tahimik siya eh. Yung building 3 na yan, dati nagdadala dyan yung Boy Marino. Hindi niya kaya talagang totally magdala ng pangkat. Eh nagre-reklamo sila. Problema ngayon, dumating yung Boeing Ibias. Yun. Ito. Ito, tay. Nung dumating yan. Nalaman niya lahat yung katotohanan na nangyayari sa Building 3. Kasi hindi niya maatin na magkawatak-watak ang pangkat yan. Pumunta kami doon sa tres. Pero may mga matalas kami. Ang problema nga doon, syempre, yung mga matalas dala namin. Puro bahala din naman yun. Ang gusto lang namin, tumahimik at saka magsama-sama ng maayos. Tumahimik lang, ma'am. Nilabas namin si Boy Marino eh. Nililipat namin siya sa building 2. Yung Boeing Ibias, yun yung naging bosyo. Hindi commander, pangkalahatan siya. Kasi wala mong commander nung araw, una-unang bosyo namin sila galag eh. Kasi Andeng. Dalaw ko pa siya nun eh. Tapos na yung dalaw, sumabog yung granada rin sa 9. Ang namatay, empleyado nga. Yun. Si Andy walang kibuyan eh. Hindi mo alam kung may gagawin yan, no? Nung time na yun, nagiinuman kami. Yun na, di pumunta na si Anding doon sa mabasa ng brigada. May dala palang granada, pumasok doon sa building 9. Yun na, pagputok nun, yun na. Si Anding na, hamahango sa building 3. Takbo agad yan eh, papalabas sa building 9. Sinalubong ko yan. Sabi ko, Ding, patay-pataya ka kasi hinahanap ka ni Junior Aquino. Yung Junior Aquino guardia, yun yung kapag ka tumira ka doon, talagang doon sa kalsada. Diyan sa ospital yan, patay-patayan kunwari. Kaya narinig yung testimony niya dyan, na sabi niya eh, dinadala dito para buhayin, hindi para patayin, di ba? Yung brigada namin ngayon, pinuntahan na ng mga gwardiya. Nahanap na lahat ng medyo may sa isang katayuan sa brigada, pinagpipick up na nila. So pinagpipick up kami rin sa Hindi na namin nalaman kasi napunta na ako ng medium nila. Yung Boeing Ibias, napunta na rin sa Kamsampagita, yung Bebot Orozco, napunta na rin doon. So nakita-kita kami doon. Sila yung naiwan doon sa building 3. Siyempre, wala nang magdadala siguro. Siya rin, naging commander doon, si Anding na. Eh, kami naman, nag-iwahiwalay na kami. Ako, nadala ako ng Davao eh. Kung araw, panahon ng international na labanan. Yung kalaban ng Manila Boy doon, 10 Bisaya, isang Manila Boy lang. Bahala, Sputi Commando ang Manila Boy doon. Ang BCJ dapat, Manila Boy din eh. Humiwalay pa sa amin. Kumampi pa doon sa Bisaya. Kasi dating okay yung mga yan eh. Babuti na lang, nung nagmayor ako sa Sampaguita, may mga Bisaya ako na alagaan doon eh. Siyempre, baka dumating yung time na ako na mapunta sa lugar nila, di ba? So napunta nga ako. Pasimulo ako ng suganan dyan eh, sa Sampaguita. Nagalit sa akin yung superintendent. Sinapon akong Davao. Pagbaba namin yung sa Davao. Taasan kami naman nila, boy. Taasan kami ganyan eh. Yung tao mga Bisaya na natulungan ko nung nasa Sampaguita ako nung mayor ako, mga tirador doon. Tinitira nila, mga galit na galit sa Manila Boy. Ito, nakilala ako. Mayor, buti nandito ka. Sabi nga sa akin, di ba? Sabi niya, huwag kang mag-alala. Sabi niya, bahala sa'yo. Minsan, nagigising ako. May patay na sa pangatlong kasama ko. Yung bagsak lang ng yung kutsilyo, sa simentong ganyan, sa buyon. Parang mga zombie yan eh. Marami na sira ulo doon, yung mga kuwerna na mga walang tatak. Oo, papanigan sila doon sa kuwerna. Pero magkakasama kami doon, mga walang tatak. Kasi kaya ako nabansagan ng gayot nung araw kasi, bata pa ako, makonsyanyos ako. Nung namatay nanay ko, natuto na akong uminom ng alak na kasama ko matatanda. Wala na ako nanay nun, namatay nanay ko nun. Hanggang sa iyo nga, yun naging simula, kaya napunta ako doon sa ganitong kalagayan. Alam mo doon nung araw, pupustahan dyan yung mga gwardya. Riot doon talagang pagka nadapa ka, patay ka. Bukas ng brigadang ganyan, lusuban yun eh. Kami, bago kami magbukas ng brigada, yung mga lalabas doon, kausap na namin. O ito, lalabas tayo dito. Takpan nyo yung kalsada. Nasa likod naman kami. Pag sila, buka! Pagbuka nyo ng ganun, susumpakin. Pangkat namin doon, kahit nakukonti kami, hindi kami naargabyado ron. Talagang nilalabanan namin doon. Pag may natira sa amin, bawi kami kagad. Parang siya, pustahan eh. Gagawin yung mga gwardiya dyan eh. Halimbawa, GI ka, gwardiya ka, Ilocano ka, doon sila nag-uusap. Tapos may Manila Boy naman, showdown ha. Tapalik na sila sa OD, doon sa pinakabubong. Doon sila, sa baba kami. Pagbukas nun, talagang rayo talaga ha. Pinaiwanan ka doon, at nadapa ka, patay ka. Kabuti mo rin, hindi lang isang daan saksak. Parang yung masaya ko. Kasi naalala ko nung araw doon sa amin, riot din kami doon eh. Talagang showdown din. Yung mga panahon na yun, hindi kami namamatay ng kakosa. Kami mga nakakamatay doon. Kung ba may namatay sa amin, nakaburo siya. Pupuntahan namin yun. Titingnan namin yung taon niya. Siyempre, parang mo yan eh. Nadala mo yung damdamin mo eh. Kaya ganun-ganun ka. Ito tumira dito, so yung asawa. Ganun.
Magmula ngayon, babawi ka namin. Kaya lang, nakakalungkot din. Alam mo kung bakit? Ako, nagmahal ako sa pangkat eh. Kaya nga ako nasintensya ng 23-44. Pero nasa loob na ako, wala na ako nakita kakawasak ang dubalo sa akin eh. Yung bang inaasahan mo na minahal mo yung pangkat mo, dahil sa pangkat mo, napunta ka doon sa ibigan ng mga taong buhay na yan, di ba? Lungkot-lungkot. Isipin mo, 4 na taong kami nakapadlock doon sa brigada, puro ko rin kong inabot ko. Pero neho, wala akong nakitang, wala narinig na, kumusta na si Gayot? Wala eh. Hindi ko naman yun na isa sa naging karanasan ko. Kung na-born again ako, talagang umalis na ako. Tama, Bible yung pinaglagyan ko. Nung natira kami dito, hindi naman totally na nagbago na kagad ako. Parang naalala ko pa rin yung nakaraan ko kasi may dinatnan pa ako mga kasama ko dito. Yan, inom ako, gano'n. Pero may time na minsan pinapaalala sa'yo na ito na isang bagay na dinaanan mo, bakit binabalikan mo pa? Iniwanan ko yung mga tropa ko. Ngayon, mga patay na. 2 na lang kami natitira sa alak. Naborn again ako. Umiwas talaga ako dyan. Iniwan ko talaga yung vision na yan. Mga yan, nagkikita kami kasi pag springtime, nakakalabas na yung bawat pangkat, gano'n. Baga, parang pistok na gano'n, di ba? Saka yung sinakukwento nila yung 7 palabras, totoo yan. Yung sila Amadong Buwang, siya na yung boss yun ng Sputnik, no? Kasi yung Gurang, lumaya na yun eh. Yung anak ni Vic Diaz, sa istorya nun, kasi springtime eh, gabi na yun eh, magtatarima na. Nandun kami sa loob, nasing na kami. Nandun din si Anding, may pumutok na barel. Bang! Si Tio, sabing gano'n, binarel, sabing gano'n. Sa taas lang namin yun, building 3. Sabi ko, merong ano dyan, merong laki maawa ko dun. Yung pala yung tao pala, pag ang daming tama sa puso, puti pala yung lumalabas na yun. Nahuli namin siya dun eh. Tinapon lang namin doon sa may pinto, sa 3C2. Hindi siya nakatakbo. Alam ni Anding yan. Yan yung sinasabi nila na tumatalbog na yun. Oo, tumatalbog na. Pag yung tao, hangin, tumatalbog na. Dito tama eh. Ang lumalabas, puti na eh. Isipin mo yung tinitira, lalapad, gaganyan, tumatama doon sa ano niya. Tapos, yung mga umi-extra, ginagano na, hindi na bumabaon. So, bawi ka agad. Talaga? Meron ako dito, yung tartarita. Ito. Ayan o, nakalagay dyan, puring yun. Ito, tay. Ayan o, tartarita yan o. Ito, puring. Tattoo ni Oka lahat yan eh. Ayan. Yung time na kalaya na ako noon, ayokong lumaya. Kasi di ba, using salvage. Ang dami kong tattoo. Tatsaga muna ako dito sa Bilibid. Kasi nung araw ang Bilibid, stilmatin yan eh. Tsaka barbed wire lang. Kaya yung pumugay lapi ang malaya dyan, yung 11 sila. Patay lahat sila, nakasampay sila dun sa ano eh. May papel silang ganyan, Latin eh. Pagdating na, tinira sila ng 30 caliber doon sa building 13. Sampay sila doon. At pagkakaalam nila, pag nilunok nila yon, hindi sila tatabi ng bala. Sabay-sabay sila. Takbo! Pagtakbo nila, pagpati nila sa may stillmating. Inira sila ng 30 caliber eh. Patay. Dito to yung anting-anting. Meron akong nakasamang bahala nung araw. Pagdating ko doon, nagulat ako, pastor siya. Pagdating niya ng linggo, dito, ba't nandito ka? Ikaw ang tinatanong ko. Sabi ko, pastor, iyo ba yan? Dating basurahan kasi yun yung araw. Sabi niya, gagawin ko simbahan ng Baptist yan. Mayor ako doon. Sabi niya, dito baka po pwede, yung mga tao mo pag araw ng Sabado, walang dalawang Sabado eh, baka po pwede, mag-Bible study tayo dito. Oo ba? Yung mindset ko, tatabihan ko na yung pastor na yun. Dudukot na yun, bigyan ako 100. Dito ang tuwa ako, di ba? Ganun ang ganun. Tapos minsan sabi niya sa akin, dito sabi niya minsan pag may Bible study, sumama ka naman para yung tao mo maniwala sila na yung mayor nila. Ganun eh, nabola ako. Hindi ko alam na tinatamaan na pala ako. Tapos nagsisimba ng linggo, di ba? Dinadala ko yung mga tao ko doon. Hanggang sa nabautismo ako doon sa water, sa tubig. Kasi inisip ko na rin na ganito pala. Kasi nagbabasa na ako ng Biblia eh. Marami na ako nabasa doon. Sabi ko, ganito pala ang buhay, kailangan pala. Para humaba yung buhay mo, dapat meron kang Kristo. Gusto mo lang na born again kami hanggang sa lumaya ko. Napangatawanan ko yung pagiging born again. Ngayon, nasa Salvation Army kami. Hanggang ngayon. Kaya di ako naninigarilyo, di ako nainom ng alak, wala akong bisyo, nagbabitamin ako. Saka isa sa nakita ko, ang barkada, wala talagang bubong mabuti yan. Hindi ka tuturuan ng maganda. Kaya sinasabi nila, makakawa ka ba ng kaibigan matino, yung totoong kaibigan mo, hindi. Ang magiging kaibigan mo, totoo, isa lang, si Kristo lang, wala nang iba. Hindi ka niya iiwan. Bata ka pa, dahil sa barkada nakulong ka. Maganda yung asawa mo, may anak ka, nasa kulungan ka, sino magpapakain? Ano gagawin ngayon ng asawa mo? Maghahanap siya na. Ikaw nga nakakulong ka, mabubuang ka, diba? Masisira ulo mo. Kaya anong gagawin mo? Kaya nga ako pag ako meron ako nakakausap, dahil ko siya nasabi sa kanila, tigilan mo yung barkada, yung kaya mo na mangyari sa iyo. Ngayon, mahal ka ng barkada mo, pero pagdating na nag-iisa ka na, magaramdaman mo na yan, kawawa ka. Ang kailangan ng tao, kaligtasan, kapatid. Paano ka maliligtas? Naniniwala ka ba meron kang kaluluwa?
Meron di ba? Kung tinanggap mo yung Espiritu ng Diyos, pag namatay ka, babalik na yun dun Itinakda sa mga tao minsan lamang mamatay, pagkatapos ay paghukom. Ibig sabihin, may kanya-kanya takda dito. At kahit kailan, yung buhay natin dito sa lupa, hindi natin ito pwedeng ipaghambog. Bakit? Kasi hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Importante dapat, yung pagtanggap. Kung titinan natin ng Bible, hindi lahat na nagsasabing tao na sila'y anak ng Diyos, kundi sabi ng Bible sa John 1:12, 1:1-12, ang sino mang sa kanya tumanggap at nanalig, sila'y pinagkalooban ng karapatan upang maging mga anak ng Diyos. Tumanggap. Hindi kinilala di ba? Tanggapin mo siya as a Savior. Makapamuhay ka na ng maayos, di ba? May pagkakatiwala mo yung buhay mo sa Kanya. Kung pamilyado ka, Lord, ingatan mo kami. So, iba na yung magiging buhay mo. Kaya nga, the past is past di ba? Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo Jesus, sabi ng Bible, ay isa na nila lang. Isa ng bago nila. Wala na yung dati niyang pagkatao, sapagkat siya ay bago na. The past is past, di ba? Tapos na, di ba? Ganun. Di ba? May kaibigan ka, Panginoon. May problema ka. Lumapit ka sa akin, hindi ako Kristiyano. Ang tuturo ko sa iyo, inom tayo. Tigilan nila yan. Dapat, di ba, mag-isip sila na kaya sila nagtatrabaho hindi para sa barkada, hindi para sa tropa, kundi dapat sa pamilya. Mga tinta nasa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe nito sapagkat di lang to basta inukit ginuwit o para lang maitatak sa halit dinaan sa masusing proseso ng sa ganong mapulitong mabakat sa harap ng mapanghusgang mga mata masama kaagad pag nakita nila pag meron ka na tato sa Pilipinas ay matik na addict at kriminal ka ganyan nila kababaw tignan ang sining na ating ginagalawan ganun pa man bilang nagtatato di na dapat yung pagpapatulan. Sana ay suportahan nyo itong Tatong Kalye sapagkat marami pa silang po pwedeng gawin at matutulungan. Mga tinta nasa loob ng